Praise the Lord, purihin ang Panginoon. At I'm inviting everyone na buksan po natin ang ating mga Biblia sa the Book of Revelation, the last book in the Bible, ang aklat ng Revelation. At ipagpatuloy natin ang ating series dito at nandito na tayo ngayon sa chapter 4. We're already past with the 7 churches, ang 7 iglesia na tackle na natin sa series natin. At ipagpatuloy natin dito sa chapter 4. At this point, 3 verses muna ang titingnan natin, verses 1 through 3. So Revelation chapter 4, 1 through 3. But first, itong book of Revelation, sa mga hindi pa nakasubaybay dito sa ating serye, ito ay revelation hindi ni Juan, no? This is not the revelation of John. This is the revelation of Jesus Christ na pinadala niya kay Juan. Ibinigay ito kay Apostle John para ihayag kung ano ang mangyayari sa nalalapit na hinaharap. So there are things that must shortly come to pass. Now, sa pasimula ng kanyang sulat, sinasabi ni Juan na ang pagbalik ng Panginoong Hesus ay nalalapit na. No? It's in verse 7 sa chapter 1. Ito ay tumutukoy sa last day kung saan darating na finally ang tinatawag na the Alpha and the Omega or the Almighty God. No, we saw that in chapter 1 verse 8. At inilarawan ni John how he received this vision, no? Because during that time, nandun siya, Lord's Day din, kagaya ng Sunday ngayon, no? He was there in the Isle of Patmos, no? And the first vision na kanyang nakita niya yung 7 iglesia symbolized by the 7 lampstands, no? Or 7 kandilero na ginto. And in the midst of them, nakita niya ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. We saw in chapter 1 verse 19 na inutusan ni si John na isulat niya kung ano ang nakita niya. So, kung ano ang nakita niya, right? In other words, kung ano ang mga simbolismo na ma-encounter natin dito sa aklat na ito, hindi ito interpretation ni John. Hindi rin ito literal, no? Hindi rin ito chronological na events na after this event follows the other, kundi mga series ito na mga vision. Okay? Mga images, symbols ang makikita natin dito patungkol sa Diyos at sa mangyayari sa hinaharap. And then let's go to read verses 1 to 3. And I want you to read it very carefully, mga kapatid, and pay attention to every word that we read here because we are here in the one of the most difficult parts sa Revelation, starting 4, going forward. So ito po ang salita ng Panginoon. After this I looked, and behold, a door standing open in heaven. And the first voice which I had heard speaking to me like a trumpet said, "Come up here, and I will show you what must take place after this." Second, at once I was in the Spirit, and behold, a throne stood in heaven, with one seated on the throne. And he who sat there had the appearance of jasper and carnelian or sardis. And around the throne was a rainbow that had the appearance of an emerald. That's the word of the Lord. Let's go to the Lord in prayer. Aming dakilang Diyos, in Christ, Lord, kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Salamat sa access na pinagkaloob mo na we can humbly come before you, Lord, and you can hear our prayer. Kami po, Panginoon, ay humihingi ng gabay sa iyo, tulong, wisdom, illumination as we go into this difficult text. Nawa, bigyan mo kami ng understanding and right interpretation ng iyong salita. At Lord, nawa may pakita mo ito, yung mensahe mo sa iyong bayan
at magbibigay nawa ito sa amin ng lakas, knowledge, direksyon sa aming buhay, at encouragement and comfort sa aming buhay habang kami ay dumadaan sa maraming mga pagsubok na aming kinakaharap. Ang iyong salita, Panginoon, ang siyang nagbibigay aliw at buhay, pag-asa sa amin habang namumuhay kami dito sa mundong fallen. This we pray na kami inyong samahan at maging God-glorifying nawa itong mensahe, Panginoon, sa iyong anak at sa Ebanghelyo. This we pray, we thank you in Jesus' name. Amen. No? So kahapon, check lang ako ng Facebook ko, no? Nabasa ko sa newsfeed na kung naglalaro daw si, biglang, hindi naman ako follower ng basketball, no? Pero biglang lumabas sa akin yung NBA na kung naglalaro na daw sana si Luka Doncic para sa Los Angeles Lakers at hindi siya na-injured, well, posibly daw no na mag-iba ang resulta sa laban against the Oklahoma City Thunder. So, para bang ang dating is nanghina daw ang Lakers dahil wala ang isa sa kanilang pangunahing manlalaro, ang kanilang ace player no na si Luka Doncic. Dahil dito, tila nawalan sila ng control sa laro at na-overwhelm sila sa lakas at husay ng kanilang katunggali, mga kapatid. Now, ang buhay Kristiyano, just like this, is no different, no? May mga pagkakataon na tila nawawalan din tayo ng control, nawawalan ng pag-asa, at na-overwhelm tayo sa mga mabibigat na sirkumstansya ng buhay. In fact, this is different from one person to another. Posible ito rin ang kinakaharap ng mga believers dito sa aklat ng Revelation, no? Na meron din sila mga matinding pagsubok, mga paghihirap. And truth be told, ang mga painful events at matitinding pagsubok ay maaaring magpalabo sa ating mata ng ating pananampalataya. No? Minsan din natin nawawala yung faith natin because nakafocus tayo sa mga mabibigat na circumstance ng buhay natin. Kaya pansamantala nating nakakalimutan ng Diyos ay nakaupo sa trono at nananatiling naghahari ng ganap sa buong sansinukob at may kontrol sa lahat ng bagay na nangyayari sa mundo. Kaya my message this morning, mga kapatid, is ang Diyos na naghahari sa trono ng langit ang nagbibigay pag-asa sa gitna ng lahat ng kaguluhan at siyang katiyakan ng kaligtasan sa kanyang bayan. Ang Diyos na naghahari sa trono ng langit ang nagbibigay pag-asa sa gitna ng lahat ng kaguluhan dito sa mundo at siyang katiyakan ng kaligtasan sa kanyang bayan. So dalawang bagay ang titingnan natin for this morning. Una, ang trono ng Diyos na nakita ni John. No? He says, "Behold, a throne stood in heaven." Ito'y katiyakan ng pag-asa sa gitna ng lahat ng mga kaguluhan na nangyayari sa mundo. Number 2, ang nakaupo sa trono, the holy, just, and covenantally faithful God. Siya yung katiyakan ng kaligtasan ng kanyang bayan. So, just to do a recap, na pag-aralan natin itong 7 golden lampstand or ang 7 gintong kandelero na sinasabi sa Book of Revelation. It refers to the 7 literal churches doon sa Asia Minor, no? Nadaanan natin ito, and it also functions as a symbol sa lahat ng churches sa buong kasaysayan, past, present, and future. May iglesia talaga na kagaya ng Ephesus na mayaman sa mga ministry work, pero abandon nila ang gospel sa kanilang private devotion at sa kanilang buhay sa iglesia. May church talaga na ganito, no? May church din sa kasaysayan na kagaya ng Smyrna na matindi yung mga persecutions nila. Nandun sila sa mga countries na pinapatay yung mga sumasamba sa Diyos, no? Parang Smyrna. May iglesia din na parang Pergamum na situated siya sa lugar na puro kulto.
cultic religion surrounding, no? Around a particular church. So ang mga struggles nila about din sa mga false teachings, okay? May mga churches din na may mga pastora, kagaya ni Jezebel, no? Na nagli-lead sa isang iglesia kasi mga weaker men ang nandun at hindi kayang mag-lead, na nadadala na sila sa maling katuruan. May churches na kagaya ng Sardes na naghihingalo na sa kanyang spiritual na aspeto. Itong church na papunta na talaga siya sa apostasy or pagtalikod sa Diyos at sa Ebanghelyo. At may mga churches din, kagaya ng Philadelphia, na para ng sinagoga ni Satan, no? Para na siyang synagogue of Satan kasi yung mga tunay na mga elect, kanilang pinipersecute. Yung tunay na mga Christian sa kanilang iglesia. And I believe some of you, baka you were a member before of this church, na ang tunay na mga believers, yun pa yung pinipersecute, no? So that's the Church of Philadelphia. And lastly, may churches na kagaya ng Laodicea na lukewarm church. Parang church na maligamgam, na walang zeal for God, walang deep devotion for Jesus Christ. Parang routinary na lang yung pagsamba. Sasamba ako kasi Sunday ngayon. Parang ganun yung iglesia. So there are different kind of churches, no, sa kasaysayan, mga kapatid, na ipinakita sa atin ni John. So, the first visions, pinakita siya sa 7 churches, earthly, no? Mga churches dito sa earth, patungkol sa iglesia sa lupa. But here in chapter 4, God enables John to see a heavenly vision. So, nung naadaanan natin, earth yun, right? Nasa earthly dimension. Ngayon, dinadala si John doon sa heaven para mapakita sa kanya yung heavenly vision. And during sa time ni John, persecuted ang mga Kristiyano. May mga evil rulers, emperor during this time. Sila si Trajan, Nero, marami pang iba, no? Na mga killer talaga sa mga Christianity. Kaya di sila makapagsamba sa churches, no? They were in the times of great persecution. So sila yung mga evil rulers na naghari-harian sa lupa, to whom the people submit, revere, and give praise to the emperors. Kaya lahat ng apostoles sa kasaysayan, if you read the Facts Book of the Martyrs, pinatay lahat nun ng mga emperor. Okay? Walang apostol na nabuhay na hindi pinatay. Si Peter, crucified upside down, pinatay siya. Si John is itinapon sa mantika, right? So napaka-chaotic dito sa aklat ng Revelation, napaka-chaotic, disorderly, and gloomy ang nangyayari within sa earth. Okay? Bagamat ito ang nangyayari, ipinapakita kay John, no? What's going on in heaven. That's what's happening on the earth, right? But John, I will show you what's happening in heaven. At doon, no, nakita ni John yung trono sa langit, no, na nakatayo. Ipinakita sa kanya kung sino talaga ang tunay na naghahari sa buong sansinukob. Who is in charge in all the universe? You see the chaos happening in the earth? But this is the one who is in charge over all things that happen in this world. At napaka-significant ng vision na ito kay John in connection sa spiritual warfare ng church dito sa lupa. Ang church na nandito sa lupa, it's called church militant. Nakikipaglaban pa dito sa kasalanan, sa kaharian ni Satanas. Ang church triumphant, nandun na sa langit, yung mga namatay na mga Christians, right? Now, titingnan natin isa-isa ito, mga kapatid. First, we're going to behold the throne in heaven. Okay? Kasi sabi ni John, behold, a throne stood in heaven. So, he is inviting us na tingnan itong tronong ito. No? In verse 1, after this, I looked and behold a door. May door sa langit, standing open in heaven.
And the first voice that which I had heard speaking to me is like a trumpet. So yung voice daw na nagsasalita, na nag-i-invite sa kanya, tila para daw trumpeta. Now, makikita natin na it is possible na ang nagsasalita dito kay John na parang trumpeta is the Lord Jesus Christ. Because the voice is described as being like a trumpet sa Revelation 1:10, si Christ din yung tinutukoy. Okay? So si Christ, in-invite nga si John, come up here. Bukas ang pinto ng langit. May ipapakita ako sa iyo kung anong mangyayari sa hinaharap. So may 7 seal dito later on na itatakil natin. And all this seal, itong seal yung ito, bubuksan ito ni Christ at ipapakita sa kanya what shall be the thing that will happen in the future to John, no? So sabi dito, Christ shows John what will unfold in the future. Ang sabi niya dito, I will show you what must take place. Bakit must ang ginamit, no? Bakit hindi what may take place na parang probability? Sinabi niya, ipapakita ko sa iyo kung ano ang dapat mangyari. No? It's a big difference, no, when you put must. What must take place? So dinala si John doon sa dwelling place of God or the kingdom of heaven at inalarawan ng mga bagay na mangyayari are something that must take place or necessary na mangyayari. Ipinapahiwatig nito na ang mga pangyayaring magaganap ay bahagi ng itinakdang plano ng Diyos noon paman. So, hindi ito random. Yung mangyayari sa hinaharap, parang gusto niyang sabihin, hindi ito random event na mangyayari. No? Kundi predetermined ito. Tinakda itong mga events na ito ng nakaupo sa trono. What must take place, no? So may nag-dictate, may nag-preordain sa mga bagay na nangyayari na nakikita mo sa lupa dyan. Parang gusto niyong sabihin ng Panginoon. And sabi doon, at once I was in the Spirit. Kasi if you're gonna go to heaven, if you're gonna be taken to heaven, you need to be empowered by the Spirit because you are in the holy of the holiest. No? Kaya sabi niya, I was in the Spirit. So, ang banal na Espiritu empowers John to be there sa isang vision. And sabi niya, behold, a throne stood in heaven with one seated on the throne. So anong punto na gustong ipakita ng Diyos sa atin? God desires, ito yung desire ng Diyos, no? That we interpret everything in this life according to the lens of the throne. Na ang mga bagay na nangyayari dito sa lupa, hindi natin iisipin na yung mga bagay na yun nangyayari yun dahil sa mga paghahari na mga nandun sa lupa. Gustong iparating ng Diyos sa atin na merong sentro dito sa universe na lahat ng mga events na nangyayari ay dahil sa Kanya na nakaupo sa trono. Look into the throne. Parang ganun yung gustong iparating ng Diyos dito sa atin at hinihikaya tayo ni John na look into the throne. Now, in Psalms 2 verses 1 through 4, merong similar dito na happening, no? Sabi ng mga unbelieving nations sa Psalms chapter 2 verses 1 through 4, bakit nagbabalak maghihimagsik ang mga bansa? Sa sabuatan nilang ito'y anong kanilang mapapala? Mga hari ng lupa'y nagkasundo at sama-samang lumalaban. Hinahamon si Yahweh at ang kanyang hinirang. Sinabi nila, ang paghahari nila sa atin ay dapat nang matapos. Dapat na tayong lumaya at kumawala sa gapos. Si Yahweh na nakaupo sa langit ay natatawa lang. Okay? Lahat ng plano nila ay walang katuturan. So the kings of the earth, the heathen says, i-break natin yung bond natin sa Diyos. Hindi tayo sasabit sa kanyang pagka-Diyos. And Yahweh will just laugh at them with derision because all the things that you devise in your plan will not happen. No? Pinagtatawanan sila ng Diyos. Sabi niya sa verse 19 through 11, sinabi ni Yahweh sa kanyang anak,
Dudurugin mo sila ng tungkod na bakal. Tulad ng palayok, sila'y magkakabasag-basag, kaya't magpakatalino kayo, mga hari ng mundo. The kings of the earth. You try to fight against the creator of all things. Sabi niya, magpakatalino kayo, mga hari ng mundo. Ang babalang ito'y unawain ninyo. Paglingkuran nyo si Yahweh ng may takot at paggalang. Sa paanan ng kanyang anak, yumukod kayo, magparangal. Baka magalit siya at bigla kayong parusahan. Mapalad ang taong ang Diyos ang kanyang kanlungan. So it's giving a warning to the kings. You kings of the earth, you don't submit to the Son. You don't reign according to the will of the King of Kings. Matakot kayo, no? Pagkat kayo'y paparusahan. And everything that you plan to do will not happen unless plano yun ng Diyos na makapangyarihan na nasa trono ng langit. Ipinapakita din sa vision ni Daniel na despite sa napakaraming nakakatakot na imahe ng kanyang visions about sa paghari ng 4 na halimaw, no, na sa vision din niya may 4 beasts, no, sa Daniel 7, but Daniel saw, despite the reign o sa 4 na halimaw sa Daniel 7, may nakita siyang nakaupo sa trono, which is the ancient days, sitting on his throne. Daniel chapter 7 verse 9, no? At itong nakaupo sa trono, siya yung nagtatanggal sa kapangyarihan at dominion ng mga kings of the earth na ayaw sumuko at magpasakop sa hari, sa lahat ng hari, no? So, ang paghahari ng Diyos sa langit, sentro at pinagmulan sa lahat ng mga pangyayari na nagkaganap dito sa mundo. Okay? Walang event dito na nagbibigay surprise sa Diyos. Hala, bakit yan nangyari? He was not surprised about the future because the future happens because the King of Kings who sit there on the throne decreed that that thing shall happen. At di natin lubos maintindihan yun, no? Kasi there are many things in this world that are very negative, very unusual, very strange, and di natin kayang isipin na even yan ay inordain ng Diyos. But the truth is, even if di mo maintindihan ito, may nagtakda na mangyari ito. At ang pagpunta ninyo sa iglesia, ganun din, no? This has been preordained. Nangyari ito. Yes, you do it according to your will, but also according to the divine will na nangyayari itong mundo, itong mga nangyayari sa mundo. Sabi ni Max Donner, here is the spiritual center of the universe around which everything revolves. No? Parang sa solar system, no? Lahat ng mga planeta, lahat ng mga pangyayari, momentary successions revolving around the center, which is the throne of God. We need to understand the universe as theocentric or God-centered. From the throne, God controls everything that occurs in both the physical and spiritual realms. Walang kahit isang planeta na makakatakas within that orbit, no? Parang ganun din sa Diyos, mga kapatid. Lahat ay umaayon sa kanyang plano. Both good and bad things na nangyayari. Kaya walang bagay na ikakatakot natin kasi lahat ng nangyayari, it is happening according to God's plan. Okay? So, ang challenge, when we live here in this world, there are many things in life na we are not in control. Tama? There are things that most of the times we think that these things are reigning over us. Okay? And we are powerless subject of its dominion, no? Sa case ng early church, sa mga early Christians after the disciples, ang mga persecutions na kanilang natatanggap at ang mga false teachers na nag-spread ng mga maling katuruan sa iglesia ay nagpapahina sa kanilang pananampalataya. Parang these people are trying to reign over them, right?
So the fear of being attacked, ang worry nila sa time nila, the fear of being attacked or killed while they are worshiping God, they diminish their faith, their strength, no? Dahil habang tayo, we are very safe, right? Kung may magdi-disturb dito, pwedeng i-report natin sa police. But in their time, no? When they worship God by halong fear, they rely on God na matapos ang kanilang pagsamba na hindi sila na walang tumatarget sa kanila at pumapatay sa kanila. That is their worries in their time. But in our time, kung hindi man persecution, right? Meron din tayong mga kinakaharap na nagbibigay sa atin ng worries na we are not in control dahil inheritor tayo sa sumpa ni Adan, right? Ang kasalanan ni Adan, nagkaroon ng marami sa atin din mga problema. Many of us have certain defects, no? Some physically, some emotionally, right? Expected yan dahil nabubuhay tayo sa fallen creation, no? And we are fallen creatures. Nandito tayo sa fallen world. Samot-saring mga factors, pwede ang magbibigay sa'yo ng worry, yung tinatawag na financial instability. Na until now, wala ka pa ding stable job, and because of that, nag-worry ka, ano kaya mangyayari sa future or sa mga anak ko o sa pamilya na nais kong itatag, right? Or you lose a job, bigla kang nawalan ng trabaho, and anxious ka na sa future mo na makahanap pa kaya ako ng ganun kagandang trabaho, mataas na yung competition sa time ngayon, hindi kaya ako hindi na ako makasabay sa kanila. May mga ganung samot-saring mga problema, no, mga challenges na kakaharapin. The worries we form in our mind seems to control and is trying to reign over us, right? Ano kayang gagawin ko? Di ba? That's anxiety. Nag-anxious ka sa mangyayari sa future. Nawo-worry ka sa mangyayari sa hinaharap. Or posible, nagtatrabaho ka, you have a work, right? Pero nagtatrabaho ka sa napaka-toxic na environment na nag-contribute sa iyo ng matinding stress sa buhay mo dahil napakaraming demands sa iyo. Now, all you want to do is, I just want to have rest na wala na akong iisipin, no? Posible na yung mga bagay na yan, nagbibigay sa iyo ng kabigatan. Nagpapahina yan sa iyo at maging sa iyong pananampalataya because our spiritual life, no? Konektado din yan sa physical natin na buhay. If hindi healthy yung physical mo, maaapektuhan yung spiritual life mo. Sa theology, tinatawag yung psychosomatic unity. May unity ang body at ang spirit. Kaya kung hindi healthy yung physical, posible ang spiritual mo maapektuhan. If hindi rin maayos ang spiritual, it can also affect the body. So it could be na merong family conflict, no? Sa loob ng inyong pamilya, nakikita mo ang mga unbelievers mo na pamilya na hindi nagfa-function sa kanilang mga roles bilang magulang or bilang mga family members. At palaging merong away sa loob ng tahanan na wala kang peace, right? That you could hardly find peace even in your own home. It could be your challenge na these things are reigning over me, na naguguluhan ka sa iyong buhay. Na parang perpetual na may gulo sa bahay. And all these things, itong mga pangyayari, iba't iba, samot-sari, pwede mo siyang ma-interpret incorrectly, no? Itong mga events na to, because if you highlight and focus on it and forget about the gospel, magbibigay ito ng further na worries sa iyo and it will do damage on you. Once you keep on zooming in those events, those things, those negative things, nakalimutan mo na ang Diyos. Pero sa lahat ng mga circumstansyang ito na nagnanais kontrolin ka, bigyan ka ng kabigatan, napaka-chaotic indeed ng mundo na iyong ginagalawan. Pero come to think of it, my Lord's Day ang Diyos
kung saan nakakarinig ka ng salita na magbibigay aliw at pag-asa sa iyo. Right? Kailangan mo ang church, kailangan mo ma-remind na may makapangyarihang hari sa buong sansinukob na siyang nagtakda sa lahat ng bagay na nangyayari sa mundo. Even the very difficulties na pinagdaanan mo, He decreed it, and you know that He decreed it for your good pa din. So when you have that perspective na ang Diyos pa din is in control, na siya'y nasa trono, na bawat events na nangyayari dito sa mundo ay kontrolado niya at plano niya, then you could be assured, you could see these things, ng mga event na ito na mga negative, with a certain hope. God has a plan behind all these things. No? On the surface, they are evil, they are bad, they are negative. But God has a perfect plan. He could not be mistaken, no? Of allowing these things to happen. Kaya ang gospel remedy dito, ito ang panawagan ng Diyos sa iyo. Tumingin ka sa tunay na nakaupo sa trono. Yung mga circumstances, worries mo, yung object ng worries mo, hindi yan ang nakaupo doon sa trono. Right? Ang Diyos na hari sa buong sansinukob, at ito ang hari na ito din ang hari na hindi to hari na walang affection sa iyo, no? Ito ang hari na nagmamahal sa iyo at nagpadala ng kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa iyong katubusan. So if the one who rules and reigns in all the universe is the one who loves you and proves His love by sending His own Son. Now, if your God is a God who is willing to give His life for you, do you think He will forsake you? Do you think He is aware? He is not aware sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, sa mga maliliit na detalye na nangyayari sa buhay mo. He knows all of it. And He plans even those negative things na nangyayari sa buhay mo, resulting for your own good. At hindi ang Diyos kagaya ng ibang mga Diyos, no, na nasorpresa sa hinaharap na nangyari pala to sa iyo. Hindi ganun ang Diyos. He has perfect knowledge of past, present, and future. And even the future things are not future to Him. Everything is perfect because He is the Alpha and the Omega. Ganyan po ang Diyos, mga kapatid. So have hope. Magkaroon ka ng pag-asa that this King is not just a glorious King. This King is a saving King, and a loving King, and a power King over all things. Kaya nung sabi ni Joseph, when Joseph was taken by his brothers and sold, no? Ibinenta siya. Inilayo siya sa kanyang ama. Ginawan siya ng evil ng kanyang mga kapatid. Anong sabi ni Joseph when he met his brothers? When his brothers came to him at naghingi nagrepent sa kanilang kasalanan, sabi niya, "You meant it evil for me, but God meant it for good." Right? People or things, others may think evil about you, against you, but all these things, no, are meant for good by God, mga kapatid. So, itong pag-behold sa throne, behold, there's a throne. Sa lahat ng mga events na nangyayari sa buhay mo, i-interpret mo ang lahat ng bagay according sa lente ng trono, no? So there are times no, naglalaro din kami ng basketball nung nasa high school pa ako. Hindi ako na-worry kahit lamang na ng 15 points yung kalaban. Alam mo ba kung bakit? Kasi alam kong hindi pa pinapasok yung ace player namin. Pagpapasok yung ace player namin, alam ko, magbabago yung mangyayari, outcome. So in the same way, meron tayong hero, meron tayong king na may control sa lahat ng bagay. If these things are bad that's happening to you, think about it. Alam mong kampi sa'yo yung nasa trono, no, ng buong sansinukob, at siya tumitingin sa'yo with favor. Kaya sumampalataya ka, no?
Manalig ka sa Kanya. So number 2, we saw the throne, right? Nakita natin yung trono na ipinakita ni John. But in verse 3, tingnan natin, and he who sat there, meaning to say, the one who sits the throne, right? And he who sat there had the appearance of jasper and carnelian, and around the throne was a rainbow that had the appearance of an emerald. So, nais ko tong i-exegete line by line, no? Hindi natin pwedeng kaligtaan ito. Kasi symbolic itong mga bagay na ito. So, we have to know what does it symbolize, right? Kailangan malaman natin anong meaning ng mga simbolong ito. So note, ang imahe na nakita ni John sa kanyang vision, nung inilarawan niya yung nasa trono na nakaupo. Siyempre, hindi literal yon, no? Symbol and image yon as it appears to John. Anong description? Sabi dito, para daw itong batong jasper. Okay? Makikita natin sa Revelation 21, siguro mag-check kayo sa Google, i-google niyo yung jasper. Ang itsura na medyo opaque na siya eh. Hindi siya parang clear as crystal. Hindi po yan yung jasper na tinutukoy nito. Ang ancient jasper stone, transparent na siya na para siyang diamond, mga kapatid. Okay? Para at least malaman ninyo. So, at malinaw yan sa Revelation 21:11. Check nyo sa Revelation 21:11 na may katangian itong jasper stone na napaka-clear, kagaya ng crystal. Sabi sa 21:11, like jasper stone as clear as crystal. So, ibig sabihin, itong jasper stone, mga kapatid, ay clear as crystal ito, no? So, anong sinisimbolo nito? Itong clear as crystal na imagery, tumutukoy ito sa purity and holiness ng Diyos. Na ang Diyos ay pure, walang katiting na blemish at dumi, no? Pure and holy of God, walang katiting na dumi sa Diyos, no? At sinasabi din sa text natin na carnelian, right? Carnelian. Sa ibang translation, this is sardine stone. Sa Greek, this is sardios, no? From the word Sardis, yung Church of Sardis, mga kapatid, no? So, itong carnelian, mga kapatid, kulay blood red ito. Yung parang dugo na stone, no? Kagaya ng ruby stone, mga kapatid, na parang blood talaga yung kulay niya. Okay? Ang sinisimbolo usually ng kulay pula, always in the book of Revelation and other passages, ay wrath and vengeance. Judgment, no? Ang tinutukoy dito. Yan po yung simbolismo ng scripture, kung makikita mo yan. Now, taken both together, nakita ni John na parang jasper daw, clear as crystal. Nakita din niya na para siyang carnelian, no, blood red. Anong mensahe na gustong ipalabas when he looked on the glory of the face of God, no? Taken both together, ipinakita kay John that the one who sits on the throne is holy, pure, and this God is a God of wrath. Yan yung ipinakita kay John, mga kapatid. But if all the image, o ang lahat ng imahe na nakita ni John, is yun lang, yung wrath and holiness ng Diyos, no? Magbibigay ito ng matinding takot sa Kanya. At even tayong makasalanan, no? How can a sinner approach a holy and wrathful God? Hindi natin kaya, right? Kasi pure siya, walang katiting na dumi. And tayo, we are unclean, right? Sa harap ng Diyos. But here's the thing. John sees another thing. At itong another thing na ito yung magbibigay hope sa atin. Praise God na hindi lang wrath, hindi lang jasper and also the carnelian stone. Meron din siyang ibang nakita, mga kapatid, no? In verse 3, and around the throne, I hope that you can have that image in your mind, no? And around the throne was a rainbow that had the appearance of an emerald. When I was reading this, I was
praising God, no? Nung nakita ko tong text na ito, wow, there is a rainbow and an emerald around the throne of God. Siguro kailangan nating explain anong significance ng simbolismong ito, right? The rainbow sa panahon ni Noah ay ang covenant sign ng Diyos, no? Nagsisimbolo ito na hinding-hindi na makaranas ng universal flood ang earth pagkatapos ito ng kanyang wrath, right? Nagbigay siya ng rainbow as a sign na hindi na niya i-curse ang earth by judging the earth with a universal flood, mga kapatid. And not only that, so ibig sabihin, hope itong rainbow, no? Na hindi na makakatikim ng wrath. And then there's another one, and he saw that the rainbow was like emerald or green. So ito rainbow, tipan ng Diyos, pangako niya, no? Na the wrath is over, okay? Pero itong pangalawa, kulay green. In the Bible, mga kapatid, I read a lot of commentators here, commonly ang ibig sabihin ng kulay green ay buhay or life. So in other words, the rainbow that he saw na kulay green, it is a covenant of life, no? Buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos. And that's exactly what the Apostle John saw. He saw in the throne a holy, avenging God, yet a God who gives eternal life and keeps it with His promise. So covenantal keeper ang nakikita ni John na God na despite holy, even though holy siya, we are not, pero itong Diyos na ito, itong tronong ito, ang nagbibigay buhay na walang hanggan. Nangako ng buhay na walang hanggan, and as the rainbow is a covenant, and He's gonna keep that covenant. Okay? So, kaya kung in Deuteronomy 7:9, know therefore that the Lord your God, the faithful God who keeps covenant. Kung anong, kaya I've been always telling this, the God in the Bible, if I can describe Him with one phrase, it should be the God who keeps all His promises, no? And that's exactly the God that John saw doon sa heaven. In Nehemiah 1:5, O Lord God of heaven, the great and awesome God who keeps covenant, no? And steadfast. Yung pangako niya mapagkakatiwalaan. Why? Because He always keeps His promises. That's the God that we see in Scripture. Kaya kung may kinakausap tayo na hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, we encourage you to look by faith sa trono ng Diyos, no? Tingnan mo siya, ang isang banal at hustisya na Diyos. Pag hindi ka nagre-repent, you will experience the holy wrath of God that will fall upon you. He hates sin. Ang nasa trono is a hater of sin and judge sin one day. Pero tandaan mo rin na from the throne, galing din sa trono, comes His covenant life. Ang offer ng eternal life. Nangako siya ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan kay Kristo. Kaya si Kristo namatay sa cross kasi God hates sin, kailangan bayaran yung sin para maka-offer siya ng buhay na walang hanggan. And He is promising that to all who believe in the Lord Jesus Christ and repent of their sins. If you heard that promise is for you, no? If you believe the Lord Jesus Christ and make Him as Lord and Savior, you will be saved. And it's not me who makes this promise, it is the faithful God who keeps covenant. Kaya lumapit ka at magsisi sa iyong kasalanan, ang hari ng buong universe ay tapat sa kanyang pangako. Kaya challenge din sa mga mananampalataya, take comfort, kaibigan at kapatid, sa covenant ng Diyos sa iyo na hindi kanya
pababayaan. Kasi nangako si Lord, no? Sa Matthew 20, sa last 28, no? Sabi niya, and lo, I will be with you. Verse 19 yan. I will be with you until the end of the age. Hanggang matapos itong mundong ito, sasamahan kita. No? So, i-keep mo yung promise na yan ni Lord at maniwala ka na covenant keeper siya. He is the God who is faithful to keep His promise sa pagbigay ng kaligtasan. Pinatunayan ito ng Panginoong Hesukristo. Dinanas niya lahat ng hirap at judgment. It took Him to suffer and die, no? Para lang tuparin ang kanyang pangako sa kanyang bayan. And God also makes promise that He will never leave you, forsake you, and will keep on sustaining you until the end. So ikaw, napaka-bright ng pangako ng Diyos sa iyo, napaka-bright ng future mo. Kaya lagi mong gawing meditasyon itong gospel, no? Na may Diyos na naghahari sa buong sansinukob. Ang conclusion in every circumstance that happens in our life, both good or bad, remember the vision of John. May darating sa'yo, pero sometimes, pag nasa kahirapan tayo, naalala natin ang Diyos na He reigns on the throne, He will help me. Pero in times of prosperity, we tend to forget God, right? Nakakalimutan natin na ang nagpapala sa atin, dumating ito mga pabor sa buhay natin dahil may nakasit doon sa throne that allows or makes these things, orchestrate these things to happen. So dapat in good or bad moments sa buhay natin, huwag nating kalimutan na may trono na may nakaupo doon sa trono at ang trono na yon ay trono ng biyaya sa iyo na sumasamba sa Kanya at kumikilala sa Panginoong Hesukristo. So there is one who sits on the throne of heaven, worshipped by the most powerful angelic beings. I-discuss natin in the future yung 24 elders and the 4 living creatures as mga powerful angels. But before that, no, pinapakita sa atin dito, walang mas makapangyarihan sa mga angelic beings na ito. Wala sa mundo. Pero sila lumuluhod at sumasamba sa nakaupo sa trono. No? Kung dadaan ka sa matinding worries, excessive doubts, naging anxious ka sa maraming bagay na hindi mo naiintindihan, isang bagay na wag mong kalimutan, walang episode sa buhay mo na hindi saklaw ng kanyang paghahari. Lahat yon, kaibigan, kapatid, saklaw yon ng kanyang paghahari. Ang Diyos ang sentro sa lahat ng pagkilos ng lahat ng elemento sa buong sansinukob, from the smallest molecule sa pinaka-gigantic na creation ng Diyos, lahat sila umiiral, kumikilos ayon sa will ng Diyos, no, at sa dictate niya. May naghahari sa buong mundo, ang mismong tagapaglikha at nagbuwis ng buhay para sa iyong kaligtasan. Let us pray to the Lord. Our Father, Lord in heaven, we worship you, Father. You are the God of creation. You are the mighty God who is served by the angels and the powerful beings. Lahat ng mga pangyayari sa mundo, Lord, nang naaayon sa iyong will. Ikaw ang sovereign God. At ang lahat ng ito, Lord, all things work together for our good because you mean good to us from the beginning and you continue to fulfill it working in the counsel of your will. Tulungan mo kami, Panginoon, na mag-increase ang aming faith na sa mga mahirap at masasakit na episode sa buhay namin, sa panahon ng kalungkutan at sa mga worries namin, may your gospel remind us that there is a God who sits on the throne at ang trono niya ay ang trono ng biyaya at consolation sa aming mga mahihina. Salamat dito, Lord, na from your throne comes the fountain of life, na experience namin itong pag-sustain mo sa amin. Nawa ang mga nakikinig ngayon sa iyong salita, Lord,
Ika'y magbigay sa kanila ng increasing faith na mas lalo pa silang ma-absorb sa paghanga sa iyong kadakilaan at sila isasampalataya sa Panginoon ng Sansinukob, ang Hari, the God of heaven and earth na sinasamba ng lahat ng nilalang sa mundo. Ikaw ang may taas sa umagang ito at purihan magpakailanman sa ngalan ni Jesus. Amen.